Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay sinabi ni Nan Gongchun sa ating bida na hindi naging maganda ang naging pakitungo ng kanyang kapatid na babae sa buong Waryong Manor dahil sa pagkakaalam nito sa kanyang kalagayan noon. Sa nangyari ay nabahala naman dito si Yeonjuka dahil sa naging ganun ito sa Waryong Manor nang dahil sa kanya, nang bigla naman itong natigilan ng sinabi ni Nan Gongchun na ang buhay ay hindi talaga mahuhulaan, dahil sa masyado siyang inabuso ng Waryong Manor, at hindi nito naisip na lalaki ito upang maging tamang tagapagmana ng kanyang Uncle Yeon. Sa nangyari ay nagtataka naman dito ang ating bida sa sinabi nitong siya ay ang tamang tagapagmana ng mga Yeon. Sabi naman nito na ang Waryong Manor ay dapat na magkaroon ng magre-representa at ang taong ito ay ang kung sino ang nagawang manahin ang martial arts ng dating pinuno nito. At sinabi nito na sino pa ba ang may kukonsider nilang tagapagmana kung hindi siya lamang. Kaya naman ngayon ay sinabi nito na nagtataka siya kung sa papaanong nakamit nito ang kanyang level sa kanyang batang edad. Sasagot na sana ito ngunit bigla naman siyang pinigilan ni Yang Gak, at matapos ay binigyan niya ito ng senyales. Kaya naman ay masayang sinabi na lang nito na aksidente niya lamang na nakita ang libro na naglalaman ng martial arts ng Waryong Manor sa kanilang bodega, at nag-ensayo siya na parang nasa impyerno dahil sa wala siyang magawa sa lugar na iyon. Sa nangyari ay gulat naman dito si Nan Gongchun dahil sa nagawa nitong pag-aralan ng libro na kanyang nakita ng walang master na nagtuturo sa kanya, kaya naman ay sinabihan nito ang ating bida na masyado itong genius dahil sa bagay na iyon. Sabi naman dito ng ating bida na sa tingin niya ay hindi naman siya ganun kagaling upang magawa ito, ngunit sa isip naman ni Yeonjuka na mukhang hindi siya nito nagawang pagdudahan sa kanyang dahilan at napaka-inosente ng reaksyon niya patungkol sa bagay na iyon. Nang bigla naman na sinabi ni Nan Gongchun na hindi naman dapat nitong kailangan na itago ang kanyang talento, ngunit tinanong naman niya ang ating bida na kung gaano katagal ba nito nais na manatili sa lugar na ito. Dagdag pa niya na sa ngayon ay ang Jangho ay nasa mapanganib na sitwasyon dahil sa muling paglabas ng Yumyung cult, kaya naman ay ito ang dahilan kung bakit importante na ang lahat sa Jangho na magtulungan ng sama-sama upang labanan ang mga iyon. Kaya naman ay ang bawat isang martial artist na nasa kanilang panig ay napaka-importante, kaya naman ay tinanong niya ang ating bida na kung bakit hindi nito pag-isipan ang umalis sa buhay bandido. Matapos ang ilang araw na pagpapagaling ni Nan Gongchun ay agad na din naman itong umalis upang magawang makahabol sa kanyang mga kasamahan na nauna nang umalis. Ngunit bago ito magtungo ay sinabi nito na kung sakaling mapagdesisyonan nito na umalis sa lugar ng Mount Wufeng Hideout, ay agad siyang dalawin nito dahil sigurado siya na nais din siyang makita ng kanyang kapatid. Ang pagtatanim ng ideya sa isip ni Yeonjuka sa pag-alis ng Mount Wufeng Hideout ay nagumpisang nagugat sa isip ng ating bida, at makalipas ang ilang araw, si Yeonjuka ay habang nasa isang malalim na pag-iisip ay bigla naman siyang nilapitan ni Yang Gak. Tinanong siya nito na kung anong ginagawa niya sa lugar na ito. Agad naman na sumagot ang ating bida at sinabi na siya ay nagme-meditate kaya naman ay agad niya siyang pinapaalis. Ngunit hindi naman ito umalis bagkus ay tinanong niya ang ating bida na kung bakit hindi nito sanayin ang kanyang sword moving wheel. Sabi naman dito ni Yeonjuka na may masasaktan na naman siyang iba pag ginawa na naman niya ulit yun kaya hindi na lang. Kaya naman sabi ni Yang Gak na kaysa sa ikinukulong niya ang kanyang sarili ng ganito, ay bakit hindi nito pag-aralan ang makipagsalamuha sa iba? Nagtanong naman dito si Yeonjuka na kung sa tingin ba niya ay ang Wudang sect elder na si Sage Chonji ay may sagot sa kanyang problema sa paggamit ng teknik na iyon. Agad naman na sinang-ayunan nito ni Yang Gak at sinabi na maari siyang dumalaw sa luyang para sa masasarap na pagkain sa kanyang paglalakbay, at sa kanilang pagbabalik, ay maari niyang bisitahin ang Sangjo Merchant Union kung saan ay may kung sino ang naghahantay sa kanya. Napatanong naman ang ating bida na kung talaga ba na hinihintay siya ng babaeng iyon, dahil sa hindi naman nito alam na nandito siya sa kabundukan kasama ng mga bandido. Sa isip naman niya na kung may matututunan siya mula sa pag-alis ng kabundukan ay sa tingin niya na hindi naman siguro masama ang gawin ang bagay na iyon, dagdag pa niya na ngayon, ay mayroon na siyang matatawag na tirahan na maari niyang muling balikan, at higit sa lahat, ay mayroong kung sino ang talagang nais niya na makita. Kaya naman ay masaya nitong sinagot si Yang Gak at sinabi na sa tingin niya ay wala na siyang mapagpipiliin pa, at kailangan niyang umalis na sa lugar na ito para sa kanyang mga nais na mangyari sa kanya.
Sa nangyari ay natuwa naman dito ang matanda at sinabi na mas bagay sa kanya ang gawin ang bagay na iyon, at masaya siyang sasamahan ito saan man siya magpunta. Kaya naman ang ating bida na si Yeon Juka ay agad na din na nagdesisyon na umalis ng Mount Wufeng hideout, upang humakbang sa kanyang bagong landas na tatahakin. Bago umalis ay sinabihan naman ng ating bida ang mga tao sa Mount Wufeng hideout na babalik din naman sila kaya huwag silang mag-aalala sa kanya, at sinabihan na maging ligtas sila habang wala ito. Sa nangyari ay nalungkot naman ang mga kasamahan nito sa bandido at maging ang mga ordinaryong tao na nakatira dito dahil sa aalis ito sa kanilang kuta. Sabi naman ng isa na ang akala niya ay habang buhay na si Yeon Juka ay sasamahan sila sa lugar na ito. Nang bigla naman na nagtanong si Yanggak na kung saan naman sila unang magtutungo sa kanilang pag-alis, sinabi naman nito na napagdesisyonan naman na nila ang patungkol sa bagay na iyon, dahil ang una nilang pupuntahan ay ang Wudang Mountain na kung nasaan si Sage Chunji. Sa isip nito na matapos nilang magtungo sa lugar na iyon, ay magtutungo na sila sa Luyang upang muling makita si Nangangyon. Ilang araw bago ito, sa Luyang, ay may dalawang lalaki ang lumapit kay Nangangyon at inaalok ang dalaga upang makipag-inuman sa kanila, ngunit agad naman na kinuha nito ang kanyang sandata, kaya naman dahil dito ay galit na tinanong ng dalawa ang dalaga na kung tinatakot ba niya sila, ngunit agad naman silang nakatanggap ng pag-atake mula dito. Kaya naman nang matapos na mabilis na atakihin ito ng dalaga, ay binigyan niya ito ng masamang titig, upang ang dalawa ay kumaripas ng kanilang pagtakbo paalis sa kanyang harapan. Nang bigla naman na may nagsalita at sinabi na tama nga siya ng kanyang inaakala dahil siya ang babaeng iyon, dagdag pa nito na hindi nito kailangan na mabahala, dahil sa nandito lamang sila para ibigay ang mensahe ng Orthodox Alliance leader at ito ay ang nais siyang makita nito, dagdag pa niya na hindi nito masasabi ang buong detalye sa lugar na ito, nang bigla naman na nagsalita si Nangangyon at tinanong na kung ito ba ay ang patungkol sa Yumyung cult. Sa nangyari ay nagulat naman ang mga ito dahil sa alam na din pala niya ang patungkol doon, na sinang-ayunan naman ng dalaga at sinabi na naisip na nito na makikipag-usap ang Orthodox Alliance leader sa kanya habang nandito siya sa lugar na ito. Habang si Yeon Juka at si Shin Yanggak ay nagdesisyon na umalis sa Mount Wufeng hideout, at mag-umpisang tumapak sa mundo ng Murem, ay ang Waryong Manor ay nasa ilalim ng isang malaking pagbabago. Nang bigla naman na may nag-anunsyo ng malakas, na ang matandang anak ng Waryong Manor na si Yeon Mubok, at ang matandang anak na babae ng Yang family na si Yang Yiwa, ay matagumpay na nakagawa na ng ugnayan ng kanilang pagmamahalan. Sa wakas, ang Waryong Manor ay matagumpay nang nakagawa ng ugnayan sa Yang family, at nagawang makakuha ng paraan upang matakasan ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Matapos ay sinabi naman ni Lady Beck kay Yiwa na ang kinabukasan ng Waryong Manor ay nasa kanilang dalawa na ngayon, kaya naman ay ipagpatuloy lamang nito ang pagsuporta kay Yeon Mubok sa pagbabalik ng karangalan ng kanilang pamilya. Naagad naman na sinang-ayunan ito ni Yang Yiwa, dahil dito ay may kung ano naman sa ekspresyon ni Yeon Mubok ang lumabas dahil sa sinabing ito ng babae. Sa nakitang ito ng kanyang kapatid ay napasabi na lang siya na hindi nito naisip na makita ang kanilang kapatid na mukhang nag-uumpisa na itong magkagusto sa isang babae. Nang bigla naman na sinigawan ni Lady Beck si Yeon Solju, matapos ay sinabi nito na dapat nitong tularan ang asawa ng kanyang kapatid bilang isang halimbawa, dahil kailangan nitong magpakatino hanggang sa makakita sila ng tamang lalaki para sa kanya. Kaya naman ay inutusan siya nito na ihinto na nito ang kanyang ginagawang pakikipagkita sa mga luyang heroes o kung ano man ang tawag nila sa kanilang grupo, dahil dito ay sinang-ayunan na lang niya ito. Dagdag pa ng kanyang ina na magpapadala siya ng kanyang mga tauhan upang magtungo sa Jinpyong Merchant Union upang gumawa ng negosasyon. Hindi naman nito nagugustuhan ang sinasabi ng kanyang ina sa kanya, kaya naman ay sinabi na lang nito sa kanyang sarili na pipilitin na lang niyang matagalan ang sitwasyon niya ngayon dito dahil sa ang seremonya para sa pag-iisang dibdib ng kanilang matandang kapatid ay malapit naman na din ng matapos, nang bigla naman itong napasabi na kung hindi lamang ito kasal ng kanyang kapatid ay tumakas na siya sa lugar na ito. Sa narinig naman na pagrereklamo ni Yeon Solju ay narinig naman ito ng kanyang kapatid. Kaya naman ay sinabihan na lang niya ito na naiintindihan niya ito ngunit tinanong siya nito na kung hindi ba siya masaya para sa kanilang kapatid. Dagdag pa nito na 20 taon na ang nakakalipas, ang kanilang ama at ang pinuno ng Nangang clan ay nagawang mapahinto ang Lunar Ferry,
Matapos nito, dahil sa malubhang karamdaman ng kanilang ama at kakulangan ng kanilang pamilya sa unique na martial arts, ay nag-umpisa ng hamina ang kanilang pamilya. Ngunit dahil sa kanilang panganay na kapatid na si Yeon Myu-bak at sa sipag ng kanilang ina, ay muli nilang nagawang mabuo at mapagyaman ang kung ano ang mayroon sila ngayon. Sabi naman dito ni Yeon Sojo na hindi nito alam ang patungkol sa ginagawa ng kanilang ina. Ngunit sigurado siya na para sa kanilang panganay na kapatid ay labis ang ginawang sakripisyo nito dahil sa nagawa pa nitong magtungo sa Nangang clan upang magawa lamang na matuto ng martial arts. Sabi naman ng kapatid nito na normal lamang na nagsasalita ng mga hindi magaganda ang kanilang ina ngunit totoong nagpakahirap ito upang muling makabangon ang kanilang pamilya. Kaya naman ay agad niya itong sinapak sa kanyang ulo at ipinapahinto na sa paggawa pa ng kahit na anong gulo at ihanda nito ang kanyang sarili para sa kanyang pagpapakasal. Sa isip nito na ang tagumpay ng kanyang kapatid na makagawa ng koneksyon sa pamilya ng Yang, at sa pagbabawal sa pagpasok ng Waryong Manor sa Green Forest ay magagawa din nilang maresolba sa mga dadaan pang panahon, at ito ay sa pamamagitan ng panibagong koneksyon nila sa iba pang mga merchant union. Matapos ay napatingin ito sa kalangitan at tinatanong na kung nakikita ba ito ng kanilang ama, dahil sa magpapatuloy silang lumaban para sa maayos na kinabukasan ng Waryong Manor, kaya naman ay sinabi nito na manood lamang ito ng mapayapa sa kung nasaan man siya ngayon naroroon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nang bigla naman na tinawag ni Lady Beck ang atensyon ng lahat, sabi nito na ngayon ay ang araw upang magsaya sila kaya naman ay sinabi nito sa lahat na magsaya lamang sila at pagpalain ang ugnayan na kanilang nabuo sa pagitan ng dalawang pamilya, at ito ay para sa karangalan ng Waryong Manor at ng pamilya ng Yang. Sa nangyari ay ang lahat ay nagsaya matapos na masabi ito ni Lady Beck, at habang masayang pinagmamasdan naman ng kanilang ina ang mga nagaganap sa paligid, ay sinabi ni Yeon Mu daw dito na ngayon ay labis na ang ginawa nito upang magawang punan ang patlang na naiwan ng kanyang namayapang asawa, at ang mga magagandang pangyayari ay dito na mag-uumpisa kaya naman ay sinabihan niya ito na pakalmayan na ang kanyang sarili, na sinang-ayunan naman nito. Ngunit sa isip nito na sino ba ang may pake pa sa kanyang asawang si Yeon Mu na unti-unting nalante sa kanyang pagkakasakit. Ang Waryong Manor ay sa wakas ay nagawa ng iwan ang madilim nilang nakaraan at nagawang lumago sa kamay ng kanyang anak at ng sa kanya. Sa nagiging reaksyon naman nito ay agad naman siyang napansin ng kanyang anak na babae na si Soju sa di kalayuan, kaya naman dahil dito ay agad na itong tumalikod at umalis, napansin naman ito ng kanyang kapatid kaya naman ay tinanong niya ito na kung saan naman siya pupunta. Sabi nito na ang kasalan ay malapit naman na din ang matapos kaya naman ay babalik na ito sa kanilang headquarters. Pinilit naman siya ng kanyang kapatid na kung bakit hindi muna ito magpalipas pa ng ilang mga sandali, ngunit agad naman niya itong tinanggihan at sinabi na kung gusto niya ay siya na lang. Sa isip nito habang papaalis ay naiinis naman ito at sinasabi na talaga ba na inaasahan nilang mananatili lamang siya sa bahay at magpapakasal bago pa niya na magawa na magkaroon ng magandang pangalan sa mundo ng martial arts ay nagkakamali sila. Dagdag pa nito na mayroon din siyang dugo ng kanilang ama, ngunit siya ay isang babae kaya naman ay hindi ito nabigyan ng pagkakataon upang lumaban, at hindi niya hahayaan na mauwi lamang siya bilang alipin ng Jinpyong Merchant Union. Kaya naman ay kailangan na niyang tumakas sa kanila at magtungo sa Luyang Five Heroes, at dahil doon ay magagawa na siyang makilala sa buong kalupaan. Nang bigla naman na may nagsalita sa di kalayuan at tinatanong na kung saan naman patungo ang isang dalaga at para yatang nagmamadali pa ito, sa nangyari ay napatingin naman dito si Soju at biglang nagtaka. Ngunit bigla naman na sumugod ito sa kanya habang sinasabi na ang seremonya ay ngayon pa lamang mag-uumpisa. Dahil sa bilis ay wala na itong nagawa pa, at agad na nagresulta ng malakas na pagkakasabog sa kanyang kinaroroonan. Sa nangyari ay ang lahat naman ay nagulat at napapatanong na kung ano naman ang naganap na pagsabog na iyon, matapos ay agad naman na nagtungo ang Lunar Ferry sa lugar ng kasalan, dahil dito ay galit naman na nagtanong si Lady Beck na kung sino ito at kung anong lakas ng loob nitong paniwalain ang kanyang sarili na ang kanyang ulo ay mananatili pa sa kanyang balikat matapos na magpakita ng kalapastanganan sa maling teritoryo. Ngunit sinabi lamang nito na ang kanyang mga sinasabi ay labis siyang pinapatawa, dahil ang kanyang tunay na paghihiganti ay hindi pa niya inuumpisahan, matapos ay agad na itong naghanda.
at inatake ang buong lugar ng Waryong Manor. Matapos ng ginawang ito ng Lunar Fairy ay nagkaroon naman ng malaking kaguluhan sa buong Waryong Manor upang maalarma ang lahat ng mga gwardya at sinabihan ang ilan na iligtas ang mga importanteng mga bisita at agad na lumikas. Matapos ay agad ulit na naghanda ng pag-atake ang Lunar Fairy at sinabi sa mga ito na ngayon ay subukan naman nilang pigilan ang kanyang gagawin. Ngunit bago pa nito magawa ang umatake ay agad naman na sinugod ito ni Yeon Sungbek upang magawang mapadepensa ito at mapatigil. Matapos na mapigilan ang Lunar Fairy ay agad naman nitong pinalayo si Sungbek, matapos ay tinanong naman siya ng binata sa kanyang pagkakakilanlan upang gumawa ng ganitong kakilakilabot sa Waryong Manor. Sa nangyari ay nagalit naman dito ang Lunar Fairy at sinabi na ngayon na patay na ang Waryong Manor swordsman ay kinalimutan na nila ang kanyang pagiral. Sa isip naman ni Sungbek na base sa pagbanggit nito sa kanilang ama ay mukhang ito ay ang Lunar Fairy na kanyang nakaharap 20 taon na ang nakakalipas. Dahil sa pag-iisip nito ay hindi na niya napansin ang pagsugod sa kanya ng Lunar Fairy at agad siyang matagumpay na naatake nito, at nagawang putulin ang isa nitong braso. Matapos ay sinabihan naman siya ng Lunar Fairy na hindi man lamang niyang nagawang i-counter ang ganun kasimpleng pag-atake, at ang kanyang kakayahan ay kulang na kulang pa kumpara sa kanilang ama. Habang pinagmamasdan naman ni Miss Beck ang mga nangyayari, ay agad itong nag-utos sa kanilang mga gwardya na sagipin ng mga ito ang kanyang anak, at nagtanong na kung ang Blue Dragon Squad ba ay hindi pa dumadating sa lugar na ito, dahil kung ganun ay sabihan nila agad ang Orthodox Alliance sa nangyayari dito. Matapos ay hindi naman ito makapaniwala na kung bakit ang masamang kalaban na kagaya nito ay kailangan na magpakita sa mismong araw ng kasal ng kanyang anak, dahil sa sitwasyon na ito ay ang Waryong Manor ay tapos na. Nang bigla naman na tinawag ito ni Yeon Solju, at sinabi na nagawa pa pala nitong mabuhay matapos na magmakaawa sa kanilang ama, kaya naman ay sinabi nito sa Lunar Fairy na anong lakas ng loob nito na gumawa ng kalapastanganan sa kanilang Waryong Manor. Sa pagkakarinig nito ay bigla naman na natigilan ang Lunar Fairy, kaya naman ay habang kinukuha niya ito, ay sinabi nito kay Yeon Solju na base sa pagkakarinig niya sa pagsasalita nito at sa kulay ng kanyang buhok, ay mukhang siya ay ang anak na babae ng taong iyon. Matapos na makuha nito ang babae ay sinabi nito na kung pagpipire-piresuhin niya ang katawan nito sa maliliit na parte, ay hindi kaya ang kanyang ama ay mag-apoy sa galit at lalabas sa hukay nito. Matapos ay tinanong niya si Solju na kung bakit tila yata natigilan ito sa kanyang pagsasalita at bakit hindi nito muling sabihin ang kanyang sinasabi gamit ang kanyang madaldal na bibig. Sa pagkakakitang ito ni Yeon Mubak ay agad naman siyang nagtungo dito, at nagsagawa ng isang pag-atake, agad naman siyang napansin ng Lunar Fairy, kaya naman nang umatake ito dito ay madali lamang siyang nakadepensa. Nang matapos na masalag ito, ay muli naman na naghanda si Yeon Mubak upang umatake dahil sa hindi pa din ito binibitawan ang kanyang kapatid. Sa nangyari ay namangha naman siya sa lakas nito, at sa isip niya na ang akala niya ay tanging mahihina lamang ang mga nandito, ngunit mukha yatang ang anak ng tigre ay mayroon ding taglay na pangil, subalit sabi niya na hindi na mahalaga pa iyon, dahil kung hindi ang Waryong Manor swordsman na si Yeon Muryong ang magbabalik mula sa kanyang libingan, ay walang kahit na sinong tao sa mundong ito, ang magagawang matalo siya. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.